Mga bro, lumalakas na naman ang suporta para sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Noong February 12, 2025, nagkasama-sama ang Royal Canadian Navy, US Navy, at Philippine Navy para sa isang maritime cooperative activity sa ating teritoryo. Ang HMCS Ottawa, FFH 341, ng Canada, BRP Andres Bonifacio, PS-17, ng PN, at isang Beechcraft C-90 Maritime Patrol Aircraft ang ilan sa mga lumahok, isang matibay na pahayag na hindi tayo nag-iisa sa laban na to. Hindi lang ito basta joint exercise mga bro, isa itong mensahe. Mensahe na hindi pwedeng basta-basta na lang natin pabayaan ang West Philippine Sea, at may mga bansang handang tumayo kasama natin. Canada, isang bansa na may malakas na military tradition at karanasan sa naval operations, ay nagpapakita ng seryosong commitment na suportahan ang Pilipinas sa usapin ng maritime security. Pero teka mga bro, hindi lang ito simpleng goodwill mission. May mas malalim pang usapan, ang Canada ay nasa proseso ng negosasyon para sa isang Visiting Forces Agreement o VFA sa Pilipinas. Ibig sabihin nito, kung matuloy, magiging mas madalas ang presensya ng Canadian Forces sa bansa, kasama na ang military exercises, logistics support, at intelligence sharing, isang malaking advantage para sa atin. Alam natin na ang Visiting Forces Agreement ay isang game changer pagdating sa security cooperation. Kung magtatagumpay ang negosasyon, magkakaroon tayo ng mas matibay na ugnayan sa Canada, na may advanced naval capabilities at access sa high-tech defense systems. Plus, mas mapapalakas nito ang interoperability ng ating mga puwersa sa allies natin sa Indo-Pacific. Kailangan nating siguraduhin na hindi lang tayo basta umaasa sa suporta, kundi handa rin tayong palakasin ang sarili nating depensa.